Extreme Fist. Kabanata 1161-80. Hindi alam ni Cillian kung gaano kalakas si Ethan. Ang kanyang tenacity ay sapat na malakas sa kanyang sarili. Napakaraming tao ang napatay ni Cillian kaya sikat na siya sa ibang bansa, ngunit paulit-ulit siyang binugbog ni Ethan. Kung gusto siyang patayin ni Ethan, mamamatay siya sa isang iglap. At iyon ay kahit na si Cillian ay nasa Advanced Grandmaster level. Ngunit kung hindi pa ipinakita sa kanya ni Ethan ang paraan, hinding-hindi siya magiging ganoon kalaki sa nakalipas na 2 dekada. Patayin si Ethan. Hindi naman masyadong magulo ang utak ni Cillian. Ang mga tao mula sa pamilya Moore ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat habang nakahawak sa kanilang mga lalamunan. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas maniwala na papatayin talaga sila ni Cillian. Hindi ba siya isang taong tapat sa pamilya Moore? Hindi man lang binigyan ng pangalawang tingin ni Cillian ang mga taong ito. Inalis niya ang kanyang punyal at nawala. Simula ngayon, wala na si Cillian sa mundo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para ilabas ang kanyang panlabas na balat at ganap na takpan ang kanyang mga landas. Kung hindi niya kayang lipulin ang pamilya Moore, hindi siya karapat-dapat na maging tao. Kinaumagahan ay dumating, ngunit ang nakakagulat na balita na inaasahan ng lahat ay hindi dumating. Walang kilusan sa Hunt family o Palmer Group. Parang hindi na bumalik si Cillian at hindi na niya hinanap ang Palmer Group. Nawala lang siya. Para siyang maliit na batong itinapon sa dagat, at hindi man lang nagdulot ng alon. Pero hindi nagtagal, iba na ang nagsimulang mangyari. Ang mga ari-arian ng pamilya Moore sa China ay nagsimulang gumuho ng paisa-isa. Ang pangunahing tatak na kinokontrol nila, ang L'Oreal, ay ganap na nag-withdraw mula sa domestic market. After that, yung mining business nila sa Northwest, then yung food business nila sa Northeast, and also yung tourism business nila sa South Island. Ito ay halos $1 billion sa mga asset, at hinabol sila ng Palmer Group at hinamplas sila ng husto kaya kinailangan nilang umatras at ipahayag na aalis na sila sa lokal na merkado. Ito ay isang tunay na nakakagulat na lindol. Walang inaasahan na ang pamilya Moore ay matatalo ng Palmer Group ng labis na hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo, kahit na ang pamilya Moore ay unang nag-udyok sa Palmer Group. Makalipas ang 3 araw. Sa hilagang regional na tanggapan ng Palmer Group. Ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Moore ay na-withdraw sa bansang ito, hindi na sila maaaring manatili dito, sabi ni Harold. Lahat ng mga asset na alam ko ay gumuho lahat. Inutusan siya ni Ethan na kumpletuhin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Moore sa loob ng 1 linggo, ngunit natapos ni Harold ang misyon na ito sa loob ng 3 araw. Ang iyong galit sa pamilya Moore ay medyo seryoso, sabi ni Ethan. Sa loob lamang ng 3 araw, itinoon mo ang iyong mga pag-atake ng may mahusay na katumpakan at ang pamilya Moore ay hindi makaganti. Si Harold ang taong nakakaalam ng diskarte ng pamilya Moore sa bansa. Ang paggamit sa kanya para salakayin ang pamilyang Moore ay mas madali kaysa gumamit ng isang taong hindi pa nakakaalam. Ang sinumang nakakaalam ng kasaysayan ng pamilya Moore ay hindi magiging tunay na tapat sa kanila, ay hindi handang ialay ang kanilang buhay para sa kanila. Ginawa ko lang ang gusto kong gawin. Sila ay dalubhasa sa pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa iba, parehong lokal at sa ibang bansa. Hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay o nahiwalay sa kanilang mga pamilya sa loob ng maraming taon dahil sa pamilyang Moore. Nagnanakaw sila ng mga mapagkukunan mula sa bansa, lalo na ang mga ligaw na minahan sa hilagang kanluran, na sigurado akong alam mo. Ang ganitong bagay ay talagang nagagalit sa mga tao. Wala akong choice noon, pero ngayon, gusto kong maging mabuting tao. May determinasyon na sabi ni Harold. Tumanggaw si Ethan. Mabuti. Sabihin mo sa pamilyang Moore na makakalimutan nila ang muling pagpasok sa bansang ito. Biglang naging masama ang tono ni Ethan. Kung hindi, papatayin ko ang sinumang dumating. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Sanay na ang makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga sa kung gaano ka-agresibo si Ethan. Ngunit hindi nila akalain na si Ethan ay maglalakas loob na maging agresibo sa pamilya Moore dahil nakabase sila sa ibang bansa. Magpapalawak ba ang Palmer Group sa ibang bansa?
Hindi ba nag-aalala si Ethan na kapag sinubukan ng Palmer Group na pumunta sa ibang bansa, siguradong mababaliw ang pamilya Moore sa pagsisikap na makipagbalikan sa kanila? Kabanata 1162. Pero ang totoo ay wala talagang pakialam si Ethan. Mula nang malaman niya na ang pamilya Moore ay isa sa mga ilegal na pagnanakaw ng mga mapagkukunan mula sa mga ligaw na minahan sa Hilagang Kanluran, inilagay siya ni Ethan sa kanyang blacklist. Ang blacklist na ito ay talagang isang hit list. Samantala, sa bahay ni Moore sa ibang bansa, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dalton. Ang pangalawa niyang anak ay wala ng silbi ngayon, ngunit wala siyang pakialam. Napakarami niyang anak, kaya hindi na niya kailangang umasa sa isang Douglas para ipagpatuloy ang mga plano sa pagpapalawak ng pamilya. Ngunit ang mga ari-arian ng pamilya ay gumuho sa sunod-sunod na pag-atake, lalo na ang mga itinayo niya sa loob ng maraming taon sa China. Ito ay isang provocation sa kanya. Provocation sa pamilya Moore. At sinabi pa ni Ethan na hindi na muling pinayagang bumalik sa China ang pamilya Moore, kung hindi ay papatayin niya ang sinumang lumapit sa kanya. Napakatapang. Napakayabang niya talaga. Patay na si Cillian. Sigaw ni Dalton na kasing lamig ng mga patay na bituin. Patay na siya. Nakatanggap kami ng mapagkakatiwalaang balita na nahulog si Cillian sa bitag ni Ethan, at maraming tao ang nagsama-sama para patayin siya. Nasaan ang katawan? Hindi sigurado si Dalton kung hindi niya nakita ang katawan. Sa malayo lang siya nakita ng ating mga tao at dapat siya na, matapat na sagot ng nasasakupan. Kung kahit ang isang advanced na Grandmaster tulad ni Cillian ay mapatay ng mga tauhan ni Ethan, kung gayon walang paraan na kahit sino sa kanila ay lalapit nang makita siya. Ang makakita lang ng bangkay mula sa malayo ay delikado na. Kung mabubuhay siya, gusto kong makita siyang naglalakad sa harapan ko. Kung mamatay siya, gusto kong makita ang bangkay niya. Nanlaki ang mga mata ni Dalton at biglang lumakas ang boses. Narinig mo ba ako? Kung patay na talaga siya, ibalik mo ang katawan niya. Kung hindi makumpirma ni Dalton ng tiyak na ang isang highly skilled fighter na tulad ni Cillian ay tunay na patay, mag-aalala pa rin siya tungkol dito. Oo, Mr. Moore. Lahat ng mga subordinate ay lumabas ng silid. Tumayo si Dalton at lumapit sa bintana upang makitang nagtipon sa labas ang maitim na ulap upang bumuo ng itim na patong sa kalangitan. Lalong nanlamig ang kanyang tingin. Kung gusto kong pumasok sa bansa, gagawin ko. Anong magagawa mo dyan? Ako ang nagdesisyon na ang Monarch Sect ay umalis sa China. Hindi ako pinilit ng mga taong ito mula sa martial arts world. Wala silang kakayahang pilitin akong palabesan. Napuno ng matinding pagpatay ang boses ni Dalton. Tila napahiya siya ng husto. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago sa nakalipas na ilang dekada, ngunit ngayon siya ay mukhang lubhang mapanganib. Isang kidlat ang tumago sa kalangitan at tumago sa madilim na ulap. Naikuyom ni Dalton ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga buko ay pumutok ng malakas. Bigla siyang naghagis ng suntok at ang lakas ng suntok ay sumabog sa sunod-sunod na kaluskos. Parang tunog ng soybeans na piniprito sa kawali. Inalis ni Dalton ang kanyang kamao at pinaikit ang kanyang mga mata. Ethan. Balang araw, mamamatay ka sa kamay ko. Tapos biglang nanliit ang mata niya nang lumingon siya nang may nakatayo sa dilim. Matagal ka na rito, sambit ni Dalton. Bakit, nandito rin ba siya? Isang figure ang dahan-daang lumabas sa dilim at tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dalton, at tila hindi man lang nagulat. Si Daniel Cross yun. Ang pangalawa sa command sa Hidden Sect Venerable, Agent 2, Daniel Cross. Wala rito ang kamahalan. Gusto niyang tanungin ko si Elder Moore kung kumusta na ang koleksyon ng mga technique manuals, casual na tanong ni Daniel, na parang hindi niya nakita kung paano sinadya ni Dalton ang ilang suntok sa harap niya. Ang mga manual ng engineering ay mahirap hanapin at alam ito ng kanyang kamahalan. Ilang taon na akong nasa ibang bansa, ngunit wala pa rin kaming nahanap, mahinahong sabi ni Dalton. Agent 2, pwede kang mag-reply kay His Highness ng ganyan. Tumanggo si Daniel. Sinabi ng kanyang Royal Highness na hanggat nahanap ng pamilyang Moore ang dalawang patio, bibigyan niya ng pagkakataon ang pamilya Moore na ibalik ang Monarch Sect sa China. Biglang napatingin si Daniel kay Dalton na may kakaibang ngiti.
Pero, parang may hindi nagpabalik sa'yo. Kabanata 1163. Tumingin si Daniel kay Dalton na may kakaibang ngiti sa labi, at agad na bumagsak ang ekspresyon ni Dalton. Sinabi niya sa akin na mag-abroad, kaya lumabas ako. Ngayon gusto kong bumalik, pagkatapos ay kailangan kong bumalik. Si Dalton ay hindi nag-abala sa pagiging magalang. Tuparin ng kanyang kamahalan ang kanyang pangako, tama ba? As for that Ethan, who cares? Ngumisi siya at parang hindi man lang ito naabala. Wala siyang pakialam sa babala ni Ethan. Paano siya lalabanan ng isang batang punk? Matapos ang napakaraming taon, ang pamilya Moore ay hindi na ang pamilyang Moore noon, at ang Monarch sect ay hindi na rin ang Monarch sect ng nakaraan. Nagsimula siya sa pagiging pinuno ng isang subsekta, pagkatapos ay dahan-daang itinayo ang King sect hanggang sa wakas ay sakupin ang sekta at naging pinuno ng sekta, at hindi lang ito para palakasin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Napatingin si Dalton kay Daniel at unti-unting nanlamig ang tingin nito. Kung may gustong sabihin ng kamahalan, siya mismo ang magsasabi sa akin. Tumawa si Daniel. Naririnig niya ang galit sa boses ni Dalton. Pero wala siyang pakialam. Ang pamilya Moore ay walang kabuluhan sa harap ng makapangyarihang lalaking iyon. Ang pamilya Moore ay gumugol sa nakalipas na 20 taon sa muling pag-aayos ng Monarch sect. Bagamat hindi kasing lakas ng dati mahigit isang siglo na ang nakalipas, kung saan maaari nitong utusan ang sinuman sa mundo ng martial arts, ang King sect na ngayon ang pinakamabigat na puwersa sa Las Vegas. Sabi ng kamahalan, basta't mahanap mo ang manual at ibigay mo sa kanya, papayagan kanyang bumalik. Dahil hindi mo pa ito natagpuan, sasabihin ko iyon sa kanya. Lumapit si Daniel kay Dalton habang nasa likod ang mga kamay at bamulong, tapat ako sa kamahalan, ngunit sa parehong oras, kaibigan mo ako. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dalton na may kakaibang ngiti at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at umalis. Pinanood ni Dalton si Daniel na umalis na may singkit na mga mata. Tiyak na alam ni Daniel kung mayroon siyang manual o wala, di ba? Sinadya niya ang ilang suntok sa harap ni Daniel, at ang mga iyon ay mga galaw mula sa Extreme Fist Technique Manual. Walang paraan na hindi alam ni Daniel ang tungkol dito. Pero pinili pa rin niyang itago ang katotohanan ito. Bakit? Kahit hindi ko mahanap ang manual, gusto ko ring bumalik. Ayaw niyang bumalik kaagad, ngunit ang mga salitang iyon mula kay Ethan ay labis na ikinagalit niya. Ang batang punk na ito ay nangahas na ipahiya ang pamilya Moore ng ganito. Hindi pa siya nakaranas ng ganito sa nakalipas na 20 taon. Babalik ako hindi dahil gusto kong patunayan kung gaano ako kagaling. Gusto ko lang sabihin sa mga taga-norte na babawiin ko lahat ng nawala sa akin ng personal. Dahil may handang maging isang pambihirang tauntungan, pagkatapos ay papatayin niya si Ethan at tatapakan ang kanyang bangkay upang bumalik. Tungkol naman sa kanyang kamahalan. Isang baliw na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Dalton. So what if he's from the hidden sect? Wala nang dapat ikatakot ang Moore family ngayon. Nagkidlat at kumulog. Ang nakakabinging kulog ay umugang ng malakas nang bumagsak ito sa abot tanaw. Pinaliwanagan ng kidlat ang kalangitan at pinamanhid ang anit. Hindi na nagdalawang isip pa si Dalton. Alam niya na ang pamilya Moore ay kailangang bumalik, at ang Monarch sect ay kailangang bumalik din. Ang gusto niya ay hindi lang resources mula sa ibang bansa. Ang mga mapagkukunan sa bahay ay higit pa sa naisip niya at alam na alam niya ito. Magpadala ng order. Biglang sigaw ni Dalton. Opo, Ginoo. 2 figure ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Para silang dawang matalik na magkaibigan parehong nakasuot ng itim at maging ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga maskara. Ipaalam sa lahat ng nasa King sect para maghanda sa pagbabalik. Kunin mo ang lahat ng nawawalang gamit pagkatapos ay ikaw. Gayon din, maglagay ng $50 milyon na reward sa pagpatay kay Ethan. Malamig na utos ni Dalton. Opo, Ginoo. Nawala ang 2 figure sa tagubaylang iyon. Bumalik sa China. Iniisip niya ito sa nakalipas na 20 taon na ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang kamahalan, hindi gugustuhin ni Dalton na umalis sa Hilaga. Siya sana ay isang napakamakapangyarihang pamilya, ngunit iginiit ng kanyang kamahalan na siya ay sumuko. Kabanata 1164.
Sa oras na iyon, walang pagpipilian si Dalton. Kung siya ay tumanggi, kung gayon ang kanyang kamahalan lamang ay sapat na upang lipulin ang buong pamilya sa isang gabi. Isa siyang elder ng hidden sect, pero ano? Siya ay kasangkapan pa rin para sa kanyang kamahalan. At ngayon gusto niyang tanggalin ang pagkakakilanlan na ito. Gusto niya ng mas maraming manpage para palakasin ang sarili. Matapos niyang matikman ang kaunting tamis at mapagtanto kung gaano kalakas ang manual ng pamamaraan, paano nahanap ni Dalton sa kanyang sarili na ibigay ang mga pahina sa kanyang mga kamay sa kanyang kamahalan. Uuwi na ang pamilya Moore. Ang mas agresibong mga salita ni Ethan, mas gusto ni Dalton na bumalik. Hindi lamang siya uuwi, ngunit gagawin niya ang isang malaking bagay mula dito. Gusto niyang pagsisihan ni Ethan ang pag-provoke sa pamilya Moore. Isang bagyong may pagkulog at pagkidlat ang namumuo sa kalahati ng mundo, ngunit sa bahay ay maliwanag at maaraw. Si Ethan ay nagtatagal sa opisina ni Diane at tumangging pumunta sa ibang lugar. Kapag tapos na tayo sa lahat sa hilaga, dapat na tayong bumalik. Napasulyap si Diane kay Ethan at medyo napatawa. Why are you acting like a sloth? You haven't moved an inch. Hindi ako makagalaw, sagot ni Ethan. Akala ko nalason ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Diane nang sumugod siya kay Ethan para tingnang mabuti ang mukha nito. Anong klaseng lason? Love poison. Kailangan mo akong halikan bago ako makatayo. Inis na pinandilatan ni Diane ang walang hiyang lalaking ito. Mas gusto niya itong asarin kamakailan, at hindi ito masyadong maganda para sa kanya. Ang kanyang mga buto ay naging manhid. Pwede ka na bang lumipat? Ngumisi si Diane. Umupo si Ethan at napailing. Parang na-refresh ang kanyang ekspresyon. Tere na at maganda na tayong bumalik sa Greencliff. Maraming bagay sa punong tanggapan ng Palmer Group na nangangailangan ng kanilang atensyon. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pananatili sa hilaga. Alam ni Ethan na ang Palmer Group ay nasa isang mahalagang yugto ng kanilang pag-unlad ngayon, kaya kailangan niyang seryosohin ang bawat problemang darating sa kanya. Aalis na sana silang dalawa, may kumatok sa pinto ng opisina. Pagkatapos ay pumasok sina Owen at Tom Foster. Dalawang balita. Nagpalitan ng tingin sina Tom Foster at Owen at sabay na sinabi, aalis ka muna. Una na ako. Tom Foster ay hindi nais na mag-aksaya ng anumang oras. Bumabalik ang mga Moores ng may kabog. Malamang na naka-order sila ng 3 eroplano at dumiretso sila sa hilaga. Napakaraming tao ba sa pamilya Moore? Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Kabilang dito ang mga highly skilled warriors mula sa King Sect. Biglang umawang ang labi ni Ethan nang marinig ang mga katagang King Sect. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang sektang ito. Ang pamilya Aker at pamilya Drake sa Starling City noon ay lahat ay may kaugnayan sa Monarch Sect sa kanilang family history. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na lumipas, ang kasalukuyang Monarch Sect ay hindi na ang marangal na sekta na dati. Ngayon ang mga puwersang pinagsama-sama ng pamilyang Moore at naging isang malakas na puwersa upang matulungan ang pamilyang Moore. Ilan ang darating? Halos 600. Seryoso ang ekspresyon ni Tom Foster. Sa sandaling bumalik ang King Sect, tiyak na mag-uudyok sila ng bagyo sa mundo ng martial arts. Ito ay isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang kalaban na kanilang kinaharap sa ngayon. At ang kanilang mga numero ay masyadong mataas para sa kahit na napakalakas na mga pamilya upang makipagkompetensya. Ang pamilya Moore ay naitatag na ngayon sa ibang bansa. Kung sila ay bumalik upang sakupin ang mga mapagkukunan, sila ay magiging mahirap na mga tao upang labanan. Pero wala man lang pag-aalala sa mukha ni Ethan. He just calmly commented, "This is good news." Ayos lang ako. Natigilan sandali si Tom Foster. Ang kalaban ay darating sa sangkawin at ito ay magandang balita. Wala talagang pakialam si Ethan sa pamilya Moore. Hindi naman naabala si Ethan. Lumingon siya kay Owen. At ikaw naman. I'm really good news. Tumigil si Owen sa paglunok. May isang tao mula sa punong tanggapan ng L'Oreal ay narito upang humingi ng deal sa amin. Kabanata 1165. Ang punong tanggapan ng L'Oreal ay nagpadala ng isang tao upang makipag-ayos sa isang kasunduan sa kapayapaan sa Palmer Group. Ito ay magandang balita.
Ang malaking internasyonal na tatak, ang L'Oreal, sa wakas ay nakaramdam ng banta at handang magpakumbaba sa harap ng Palmer Group. Iyon ay dahil alam nila na kung hindi nila gagawin ito, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagpapanatili ng kanilang merkado dito. Kuya Ethan, ang taong ito mula sa L'Oreal ay talagang matimbang, seryosong sabi ni Owen. Ilang kilo? Casual na tanong ni Ethan. Hindi ito ang bigat, umiling si Owen at patuloy na sumagot ng may diretsyong mukha, ito ang pagkakakilanlan. Ang dumating ay ang tagapagmana ng L'Oreal family. 30% pala ng L'Oreal shares niya at hindi siya ordinaryong tao. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Diane. Ang mga big shot na ito ay parang si Diane. Maganda siya at napakatalino din niya sa negosyo. Mas nakakabilib pa siya kay Diane. Siya ay napakabata, ngunit ang kanyang reputasyon ay napakahusay sa loob at labas ng bansa. Since they want to reach a peace agreement, then syempre kailangan nilang magpadala ng importanteng tao. I leave it to you to negotiate with them. Si Ethan ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na tulad nito. Hindi siya mahilig makialam sa business matters. Hindi naman sa hindi siya profesional, ngunit ang mga ito ay mga bagay na kailangang sumunod sa maraming alituntunin, at hindi niya kailanman ginasto na kumilos ayon sa mga patakaran. Got it? Tumango si Owen. Pagdating ng panahon, baka kailangan ko pa rin sina CEO Palmer at Brother Ethan para gumawa ng ilang desisyon. Siya ang namamahala sa mga talakayan, ngunit sina Ethan at Diane pa rin ang may huling say. Nasa itaas na ngayon ang Palmer Group, at ang mga kita at kita ang una sa mundo ng korporasyon. Walang dapat lumaban hanggang kamatayan. Tumango si Diane. Pwede mo akong hanapin anytime. Lumabas si Owen sa kwarto. Mukhang marami pa ring gustong sabihin si Tom Foster. Hindi maliit na bagay ang pagbabalik ng King Sect sa China. Nakipag-usap siya kay Winston tungkol sa kasaysayan ng King Sect at kung anong uri ng kapangyarihan ang King Sect ngayon. Kahit na isang bahagi lamang ang bumalik, ito ay sapat na upang pukawin ang isang bagyo sa loob ng mga lokal na martial arts circles. Kailangang mag-ingat silang lahat. Ano pa bang gusto mong sabihin? Tumingin si Ethan kay Tom Foster. Hindi ba kailangan nating maghanda? Tanong ni Tom Foster. Kung hahayaan nilang bumalik ang Monarch Sect, kailangan nilang maghanda man lang. Alinman sa Hilaga o sa Greencliff. No need, diretso sabi ni Ethan. Hindi na sila makakabalik. Sabi ko nga. Naiintindihan ni Tom Foster. Sige. Tumango si Tom Foster at umalis. Hindi kailanman nag-alala si Ethan tungkol sa problemang ito. Kung isa o dalawang miyembro lamang ng pamilyang Moore ang gustong bumalik, maaari pa rin itong bumalik. Ngunit dahil gumawa sila ng isang malaking anunsyo, walang paraan upang makabalik sila. Alam niya kung ano ang ginagawa ng pamilya Moore. Gusto nilang gamitin ang kanilang presensya para banta ang lahat para ma-bypass nila ang Palmer Group at makabalik sa bansa. Maaari silang patuloy na mangarap. Dahil ba kay Cillian? Napakatalino ni Diane at agad na ikinabit ang mga tuldok. Walang ibang tao sa opisina, kaya lang niya nasabi ang kanyang pangalan. Bumangon si Ethan at inabot para kurutin ang maliit na mukha ni Diane. Ang aking asawa ay napakatalino. Sige na, ayusin mo na ang mga gamit mo at babalik tayo sa Greencliff. Ang pananatili sa norte ay nangangahulugan na maraming tao ang patuloy na darating para guluhin tayo, nakakainis. Tumalikod na si Ethan para umalis at sumunod naman agad si Diane sa likod niya. Pagdating sa mga sinabi ng asawa, lubos siyang naniwala kahit minsan hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Ngunit kung maghintay siya, magiging malinaw ang lahat. Ngayon, sa airport ng Las Vegas, ang pamilya Moore ay nag-utos ng isang eroplano na magpadala ng ilang tao pabalik sa China. Ang mas agresibong salita ni Ethan ay lalong hindi na hinintay ni Dalton na sampelan siya sa mukha. Gusto niyang mas maraming tao ang babalik dahil gusto niyang makita ng lahat na kung gusto ng pamilya Moore na bumalik, walang makakapidyaw sa kanila. Kabanata 1166. Maaari lang nating gamitin ang sarili nating mga tao, kasama na ang flight crew. Ito ay isang utos mula kay Dalton. Siya ay napakaingat at hindi nang ahas na maging masyadong pabaya sa mga bagay-bagay.
Matapos ang pagpapalawak sa ibang bansa sa loob ng napakaraming taon, ang bilang ng mga kalaban at kaaway na nilikha ng pamilya Moore ay hindi lamang nanatili sa China. Ngayon ay bumalik na sila para sa kanilang kinabukasan, at dahil na rin sa mapapalakas na ng pamilyang Moore ang kanilang posisyon sa China at banta ang napakalakas na pamilyang iyon. Magagamit niya ang pagkakakilanlan ng pamilyang Moore noon at ang lahat ng kanilang koneksyon upang sakupin ang lahat ng mga mapagkukunan sa bansa. Tungkol naman sa kanilang mga ari-arian sa ibang bansa, ang pamilya Moore ay mayroon ng matibay na posisyon sa Las Vegas. Kaya kung makakakuha sila ng mga mapagkukunan mula sa China upang matulungan silang umakyat sa ibang antas, mas mabuti iyon. Master Moore, ang unang batch ay may 106 na tao, at lahat sila ay ang susunod na henerasyon ng King Sect. Lahat sila ay umakyat at handa nang umalis, ulat ng isang subordinate sa real time. Sige, ingat ka. Inulit ni Dalton ang mga tagubilin na mag-ingat ng paulit-ulit. Siya ay may masamang pakiramdam tungkol sa lahat ng ito, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Nakatayo siya sa gallery ng paliparan at pinagmasdan ang dahan-daang paggalaw ng eroplano. Bigla siyang sumimangot. May mali. Nararamdaman ko lang na may napakamali. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang unti-unting umangat ang ilong ng eroplano at lilipat na sana. Naramdaman na lang niya ang sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Inabot niya ito at idiniin ito sa French window. Mabilis na dumaloy ang dugo sa kanyang katawan. Kasi simula pa lang lumipad ng eroplano at hindi pa umaalis sa runway nang bigla itong yumanig ng malakas at lumihis. Ang ilong ng eroplano ay tumama ng husto sa runway at lumipad kung saan-saan. Nagdudulot ito ng malakas na pagsabog na parang lindol. Umakyat ang apoy sa langit at nabulag si Dalton, na naging sanhi ng halos mawala ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. May nangyari talaga. Iligtas mo sila. Utos niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Dinadala ng eroplanong ito ang nakababatang henerasyon ng King Sect, at ang ilan sa kanila ay mga inapo ng pamilya Moore. Binalak niyang pabulaykin sila sa China para magkaroon ng karanasan. Ngunit sa huli, ang malalaking apoy ay kumikinang ng maliwanag sa mukha ni Dalton. Ang kanyang ekspresyon sa bintana ay naging lubhang mapanganib. Hindi niya narinig ang hiyawan ng mga pasahero, ni hindi niya marinig ang hiyawan ng rescue team. Ang kalmado ngunit nakakatakot na imahe na nasaksihan ni Dalton sa bintana ay lalong nagpatindi ng nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo na ako ibabalik. Naikuyom ni Dalton ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga buko ay pumutok ng malakas. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Sino ang gumawa nito? Sinong malupit? Samantala, sa Hilaga, may nagbook ng presidential suite ng isang high-class na hotel. Bilang munting anak na babae ng pamilya L'Oreal, si Amelia ay may napakataas na antas ng pamumuhay. Hindi niya hahayaang maimpluwensyahan ng sino man ang kanyang kalooban kahit nasa ibang bansa siya. Sa oras na ito, si Amelia L'Oreal ay nakaupo sa sofa at nakakross ang kanyang mahabang binti sa ilalim ng kanyang maikling palda upang ipakita ang kanyang magagandang kurba. Napakaganda niya, may gininto ang buhok at asul na mga mata at matingkad na pulang labi. Siya ay isang bihirang kagandahan sa kanluran. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay maaaring makipagkompetensya sa mga supermodel, at ang pag-upo lamang ay isang nakamamanghang tanawin. Umupo siya sa sofa at inikot ang baso ng red wine sa kamay niya. Bahagyang lumiwanag ang mahahabang pilak mata niya at may nakakaalam na ngiti sa kanyang mukha. Nag-crash ang eroplano. Mahinahong sabi niya. Mr. Moore is truly stupid to publish this openly. Sa tingin ba niya ang mga kalaban niya ay mga taong may moral-bound Aries? Tumingin si Amelia L'Oreal sa nasasakupan sa kanyang harapan at nagtatakang nagtanong, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ang taong gumawa nito ay isang kaaway ng pamilya Moore sa ibang bansa o isang tao sa China? Kabanata 1167. Walang nangahas na sumagot kay Amelia L'Oreal. Si Amelia ay isang taong napakaganda para hawakan. Iyon lang ang kagandahan niya, iyon din ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang isa sa pinakamahalagang tao sa pamilya L'Oreal, ang kanyang posisyon ay napakataas at ang paggalang ng kanyang mga nasasakupan para sa kanya ay higit na malaki kaysa sa naiisip ng karamihan.
Parang sinasagot ni Amelia ang sarili niyang tanong habang inilapag ang baso sa mesa at sinabing, sa China yata. Nilinggan niya ang kanyang sekretarya. Nakontak mo na ba ang Palmer Group? Sabi ko nandito ako para makipag-peace, anong reaction nila? Miss Amelia, wala daw silang balak mag-discuss. Iyan lang. Medyo nagulat si Amelia. 5 salita lang. Wala silang pakialam sa pagtalakay. Medyo kumpiyansa ang Palmer Group. Naisip niya na ang pagbagsak ng eroplanong ito sa Las Vegas ay nagdulot ng pinsala sa pamilya Moore at dapat itong may kinalaman sa Palmer Group. Ngunit na-curious siya kung paano mabilis na nakuha ng Palmer Group ang isang tao sa ibang bansa. Ayon sa impormasyong mayroon siya, hindi pa umaalis ng bansa ang Palmer Group. Mukhang minaliit ko sila. Tumayo si Amelia. Ang matangkad niyang tangkad ay parang nakakulong sa kanya ang mga mata ng lahat. Tumingin siya sa French window. Then we will discuss. Kailangan mo ba akong mag-book ng oras sa kanila para sa isang formal na diskusyon? Mabilis na tanong ng sekretarya. Ngumiti si Amelia at umiling. No need. There's no need to be so formal about meetings. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang marahang kumakaway ang kanyang kamay, at agad na naintindihan ng kanyang sekretarya ang ibig niyang sabihin. Kasabay nito, nakarating na kay Tom Foster ang balita ng pagbagsak ng eroplano sa Las Vegas. Matagal nang kinumbinsi ni Tom Foster si Ethan, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigla pa rin siya kaya hindi siya nakaimik. Sinabi ni Ethan na ang pamilya Moore ay hindi maaaring magpadala ng sinuman pabalik, at may nangyari talaga. Pero sigurado siya na walang ginawa si Ethan para maging sanhi ito. Sa katunayan, hindi man lang nag-alala si Ethan sa problemang ito. Kinansela ng pamilyang Moore ang kanilang mga planong bumalik at kinakaharap nila ang pag-crash ng eroplano ngayon. Agad na dumating si Tom Foster upang magulat kay Ethan nang makuha niya ang impormasyon mula kay Butler Zed. Mukhang dalawa sa kanyang direktang mga inapo ang namatay sa aksidente. Ito ay simula pa lamang, sabi ni Ethan. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pamilya Moore sa ngayon. Wala silang labis na lakas para harapin tayo ngayon. Got it? Tumango si Tom Foster. Pagkasabi nito ni Ethan ay naintindihan niya. Na-clear na natin ang halos lahat ng illegal circle sa bansa at nagpatupad na tayo ng bagong rules and order. May dapat pa ba tayong gawin? You can do whatever it takes, natatawang sabi ni Ethan habang winawagayway ang kamay. I really wish I could retire and not care about anything. Being with Diane every day is enough for me. Tumawa si Tom Foster. Talagang hinangaan niya si Ethan dahil sa ganoong klase ng pag-iisip. Maaaring kumita ng mas malaki si Ethan at may kapangyarihan pa siyang kontrolin ang karamihan sa mga mapagkukunan sa mundo. Ngunit hindi interesado si Ethan. Gusto lang niya si Diane, at gusto lang niyang manatili sa tabi nito. Oo naman, direkta kong lulutasin ang anumang maliliit na issue, at tatanungin ka lang kung talagang kinakailangan ito. Ayaw din ni Tom Foster na sayangin ang oras ni Ethan. Kailangan siya ni Ethan ng tama para malutas ang problema. Kung kaya niyang lutisin ito, hindi na niya kailangang problemayan si Ethan. Umalis si Tom Foster, at si Ethan ay nakaupong mag-isa sa opisina at nakakaramdam ng pagkabagot. Si Diane ay sobrang abala at walang oras para sa kanya. Kamakailan lang ay tatawagan niya si Angelica para samahan siya mag-shopping at hindi man lang ito nakasama. Kailangan niyang bigyan siya ng espasyo. Palagi itong pinapaalala ni Ethan sa sarili niya. Hindi niya pribadong pag-aari si Diane at dapat ay mayroon siyang sariling pribadong bilog. Pero syempre, gaano man kalaki o kaliit ang bilog ni Diane, laging nasa gitna si Ethan. Kabanata 1168. Tumayo si Ethan at nagpas siyang manigarilyo ng tahimik dahil wala si Diane. Pumasok siya sa elevator at ilang floor pa lang ay huminto na ang elevator. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang walang katulad na babae. Hindi nagbago ang tingin ni Ethan at bahagyang tumango habang nakatingin sa kanya. Dalawa lang sila sa elevator dahil patuloy itong bumababa ng ilang palapag pagkasara ng pinto. Biglang yumanig ng malakas ang elevator. Nanatiling walang ekspresyon si Ethan habang nakahawak ang kamay sa dingding ng elevator, habang bahagyang namutla ang isang babae.
Ah! Sigaw niya at naramdaman niyang mabilis ang takbo ng elevator pababa. Tulong! Malakas niyang sigaw. Nawalan siya ng balanse at bumagsak kay Ethan, at nasalo siya ni Ethan. Biglang huminto ang elevator at namatay ang ilaw sa loob, warning light lang ang naiwan. Patuloy itong kumikislap at nagpanik pa. I'm sorry. Isang boses ang nanggaling sa dilim. Hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo. Huwag kang mag-alala, mahinahong sagot ni Ethan. Tinulungan niya itong tumayo ng maayos ngunit muli itong napasigaw at sinabi sa malungkot na boses, na-spray ng bukong-bukong ko. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mga manibela at umupo upang kuskusin ang kanyang mga bukong-bukong. Puno ng takot at sakit ang mukha niya. Ang elevator na ito ay hindi kailanman nagdulot ng anumang mga problema bago. Napatingin si Ethan sa kanya. Kahit madilim ay kitang-kita niya kung ano ang hitsura ng babaeng ito. Isang dakilang kagandahan. Iyon lang ang paraan para mailarawan siya. Siya ay nagpapalabas ng western charm, at ang kanyang blonde na buhok at asul na mga mata ay itinuturing na napakaganda kahit sa ibang bansa. At ang kurbadang figure niya kapag bigla siyang nahulog sa kanya kanina ay mabaliw sa sinumang lalaki. Si Ethan ay hindi isang tao na puro itsura lang ang iniintindi, pero nabighani pa rin siya sa kagandahan ng babaeng ito. Mukhang hindi ka nagtatrabaho sa gusaling ito, sabi ni Ethan, nakatingin sa kanya. Bakit hindi kita nakita dati? Naaalala mo ba lahat ng nakita mo? Tanong ng babae bilang ganti. Kung gusto kong maalala, kaya ko. My name is Amelia, pakilala ng babae habang nakaupo sa sahig na walang pakialam sa itsura niya. Hinimas-himas niya ang kanyang mga ankle habang nakatingin kay Ethan. Medyo madilim ang elevator, pero kitang-kita pa rin niya ang silhouette na may matigas na panga. Naaalala mo pa ba ako? Tumawa si Ethan at tumingkayad ng walang sinasabi. Hinawakan niya ang bukong-bukong ng babae at agad na ngumiti. You've tried so hard just to meet me. Kung sinabi kong hindi kita maalala, hindi ka ba masyadong madidismaya? Bumibilis ang tibok ng puso ni Amelia at medyo nagulat siya. Okay now? Stand up? Your legs are fine. At saka, hindi ka ba natatakot sa indecent exposure since nakaupo ka sa sahig at nakaskirt lang? Tumayo si Ethan pagkasabi nun. Tumawa lang si Amelia. Sobrang dilim, ano kayang nakikita niya? Ngunit talagang nakita ni Ethan ang kanyang mga taktika ng napakadali. Hindi siya tumayo at nagpatuloy lang sa pagtitig sa mukha ni Ethan sa dim light. Gusto mo ba ng ganitong uri ng informal na pagtitipon? Alam na alam ni Amelia na hindi pa nakakaabot ng ganito ang Palmer Group dahil kay Diane or what? Dahil kay Ethan. Maging ang pamilya Moore ay pinalaya sa bansa dahil naging agresibo si Ethan. May gusto din siyang ganyan. It's not a matter of likes or dislikes. I don't want to be alone with another woman, sabi ni Ethan habang pinindot ang help button. Magseselos ang asawa ko. Ayaw niya ba sayo? Napangiti si Amelia. Kung ayaw niya sayo, ikaw ang gusto ko. How about it? Kabanata 1169. Ang cute mo, walang ekspresyon na sabi ni Ethan. Pero hindi ako mahilig sa mga ganyang biro. Patuloy niyang pinindot ang help button at isinumpa ang pamamahala ng gusali sa kanyang puso. Masyado silang masigasig sa pagkolekta ng mga bayarin sa pamamahala ngunit napakabagal nila kapag may nangyari sa elevator. Nagpatuloy sa pag-upo si Amelia sa sahig at tumingin kay Ethan habang unti-unti itong nakaka-relax. Bigla niyang naramdaman na medyo nakakatuwang makulong sa isang maliit at pribadong espasyo kasama ang isang kaakit-akit na lalaki na maaari niyang ligawan. Hindi ito biro, sabi ni Amelia. I'm quite interested in you. Tsaka sigurado akong mas charming pa ako sa asawa mo. Puno siya ng kumpiyansa. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay hindi isinusuot at hindi nagpapanggap pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay. Ito ay isang paniniwala na tanging ang mga nasa mataas na lipunan at kababaihan mula sa tunay na mayayamang pamilya ang maaaring lumabas. Napatingin si Ethan sa kanya. Una niyang nakita ang mukha nito, pagkatapos ay ang itaas na bahagi ng katawan, pagkatapos ay ang mahaba at tuwid na mga binti na ngayon ay casual na nakaupo sa sahig. Narinig mo na ba ang sinaunang kasabihang ito? Alin?
Ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin, sagot ni Ethan. Inilabas niya ang kanyang cellphone para makitang wala talagang signal. Lumingon si Ethan para tingnan ang babaeng nasa harapan niya. Nagkibit balikat siya at tumawa, "You really made a very good arrangement. How long do you intend to stay here with me? Gusto lang kitang makachat." Lumapit si Amelia upang tapikin ang espasyo sa kanyang harapan habang nakangiti siya at sinabing, "Maupo ka." Gusto niyang maupo si Ethan sa tapat niya at parang walang pakialam na maiksi ang palda niya. At hindi niya akalain na may makikita si Ethan sa ilalim ng ganoong kalabo ng liwanag. Pero paano kung may makita siya? Parte din iyon ng plano. Umupo si Ethan, pero umupo siya sa tabi ni Amelia para maiwasan niyang makita ang hindi niya dapat makita. Allow me to formally introduce myself. My name is Amelia, and my full name is Amelia L'Oreal. Mr. Hunt, pinilit mong umatras si L'Oreal sa China at ito ang ikinagalit ng aking ama. Kaya, pinapunta niya ako dito para tapusin kayong lahat. Nagsalita siya tungkol sa bagay na ito na para bang hindi mahalaga. Parang wala siyang pakialam na secret mission ito. Hindi naman kasi niya may tatago ang ganito sa isang tulad ni Ethan. Magpatuloy. Kalmado lang si Ethan. Kalmado ang pag-uusap nilang dalawa at parang hindi man lang inaatake ang isa't isa. Pero pagkatapos kitang makilala, ayoko nang saktan ka. I think you are very interesting and very charming. I want to take you with me, and I don't mind giving Palmer Group the Chinese market, sabi ni Amelia. Nang direkta. Orihinal na ibinigay nila ang merkado na ito sa pamilya Moore upang pamahalaan ito at upang makakuha ng bahagi ng mga bonus bawat taon. Kung tutuusin, napakaraming puwersa ang nasasangkot sa L'Oreal Group. Wala silang choice. Para sa kapakanan ng merkado na ito, handa silang ilabas ang lahat. Itinuring itong bahagi ng mga ari-arian ng pamilya Moore, at kung may gustong gumanti, dapat itong pangalagaan ng pamilya Moore. You're quite generous. My wife will probably very happy to hear this, sabi ni Ethan. Malalaman niya na ang kanyang asawa ay talagang napakahalaga. Noong panahong iyon, willing si Angelica na makipagpalitan ng Long Group sa kanya, at ngayon willing si Amelia na gamitin ang market share na mayroon ang L'Oreal sa China para makipagpalitan sa kanya. Biglang naramdaman ni Ethan na hindi pa rin siya low profile. Kahit na napakahusay niyang itinago ang kanyang sarili, masyado siyang kaakit-akit kaya madaling may makapansin sa kanya. Pero Miss Amelia, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang tama. Tumingin siya kay Amelia at tumawa. Si L'Oreal ay pinalaya sa China, kaya hindi na sa iyo ang palengke na ito. Paano mo gagamitin ang isang bagay na hindi mo pag-aari upang ipagpalit sa ibang bagay? Hindi mo ba ito iniisip na nakakatawa? Kabanata 1170. Walang silbi ang pamilya Moore, pero hindi ibig sabihin na wala ring silbi ang pamilyang L'Oreal, Mr. Hunt. Lumuhad si Amelia para yakapin siya at biglang mukhang nadismaya habang nakatingin kay Ethan ng malungkot. Ibig mong sabihin hindi ako kaakit-akit at hindi ko magagalaw ang puso mo. Nakikita pa nga ni Ethan ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Amelia kahit sa kadiliman na ito. Pero hindi natinag si Ethan. Napatingin siya sa mga ilaw sa elevator at nakita niyang malapit nang bumukas ang kuryente. Pinindot niya ang ilang elevator button at muling bumukas ang mga ilaw. Agad na tumayo si Ethan. Kung artista ka, wala sa tabi mo ang bida sa pelikula. Malapit nang bumukas ang mga pinto ng elevator. Kung hindi ako nagkakamali, baka maraming tao sa labas. Okay ka lang ba na ipakita mo sa kanila ang iyong mga paa? Agad na nagising si Amelia sa narinig. Pagkatayo pa lang, tumunog ang elevator at bumukas ang mga pinto. Maraming tao na may nag-aalalang mukha sa labas ng elevator. Ang ilan ay may mga kasangkapan habang ang ilan ay may mga telepono, at si Owen ay kabilang sa kanila. Master Pangangaso. Nag-aalalang sigaw ni Owen. Oh my gosh, I was so shocked. Biglang nasira yung elevator at doon ko lang na-realize na nasa loob ka na nung nakita ko yung CCTV footage. Sumulyap siya kay Amelia at napalunok. Nagmura siya sa puso para ipakita kung gaano siya kaganda sa tingin niya. Mr. Hunt, okay ka lang. Tumutulo ang malamig na pawis ng management office manager.
Araw-araw naming sinusuri ang elevator na ito para masiguradong walang problema, pero hindi ko alam kung bakit ngayon. Huwag kang mag-alala, masama ang panahon ngayon at may sariling ugali ang elevator, casual na sagot ni Ethan. Pagkatapos nito, itinuro niya si Owen at sinabi kay Amelia, itong Ginoo ang taong namamahala sa Hilagang Regional na tanggapan ng Palmer Group. Miss Amelia, kung kailangan mo ng kausap, maaari mo siyang kausapin. Pwede mo rin siyang kausapin tungkol sa romansa. Agad na napalunok muli si Owen at pinalakpakan ang kanyang mahal na Kuya Ethan sa kanyang puso. Totoo naman na hanggat sinusundan niya si Kuya Ethan, tiyak na aalagaan siya ng mabuti. Hindi lang inisip ni Ethan ang kanyang sarili pagdating sa pagbabahagi ng magagandang bagay. Lagi niyang naaalala ang kanyang mga nasasakupan. With that, umalis na si Ethan. Nakagawa na siya ng mga kalkulasyon. Dahil wala pa si Diane sa bahay, maaari siyang humitit ng sigarilyo at magsipilyo ng ngipin ng 6 na beses para masiguradong wala nang natitirang amoy ng sigarilyo sa kanyang hininga. Hindi man lang nagalit si Amelia nang makita niyang umalis si Ethan. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang na-curious sa kanya ngayon. Miss Amelia. Nakangiting sabi ni Owen. I didn't expect you to already at the Palmer Group. We can go to my office to discuss. Sinulyapan siya ni Amelia at bahagyang tumango. Sure. Very good, gusto kong makita kung anong klaseng negosyo itong Palmer Group. Bumalik silang dalawa sa elevator para pumunta sa floor kung saan naroon ang Palmer Group. Lumabas si Ethan at lumiko sa kanto. Mayroong ilang mga tao na nakatayo doon at nag-uusap habang naninigarilyo. Bro, pwede bang humiram ng lighter? Nakangiting sabi ni Ethan. Oh, at pwede mo rin ba akong bigyan ng sigarilyo? Nagsindi siya ng sigarilyo at pumunta sa kabilang side para tawagan si Winston. Agad na konektado ang tawag. Bumuga ng usok si Ethan at bahagyang pinaikit ang mga mata. Medyo matigas ang ekspresyon niya. Hindi ganoon kadali ang sitwasyon ngayon. Parami ng parami ang sumasali sa larong ito ng chess. Sa kabila ng telepono, ang ekspresyon ni Winston ay kasing malungkot. Alam niya kaagad kung ano ang nangyayari, kabilang ang pagbagsak ng eroplano sa Las Vegas at pati na rin ang Miss Amelia mula sa L'Oreal ay nasa hilaga. Si Ethan ay bumantong muli ng usok at sinabing, mukhang maraming tao ang mamamatay. Kabanata 1171. Naririnig ni Winston ang pananabik sa boses ni Ethan. Hindi na niya ito napigilan. Big Boss? Oras na para ihatid mo ako para magsaya, mababaliw na talaga ako dito. Sa China, mayroon siyang sariling pagkakakilanlan at dapat niyang tulungan si Ethan na kontrolin ang pinakamataas na kapangyarihan sa lupain. Ngunit hindi nagustuhan ni Winston ang papel na ito. Mas gugustuhin niyang makipag-away at pumatay kay Ethan. Ang pakiramdam ng pagiging out of control ay tunay na nakakapreskong. Malapit na, napatingin si Ethan sa sigarilyong halos maubos na. Kapag pumunta na tayo sa ibang bansa, maaari ka nang ma-relieve sa iyong mga tungkulin. Hindi na talaga ako makapaghintay. Lalong na-excite si Winston at narinig pa ni Ethan ang paglunok niya ng laway. Noong nasa ibang bansa sila, talagang pinatay nila ang isang pangalan para sa kanilang sarili. Si Ethan ay kinoronahan bilang Eastern God of War, at si Winston ay kasing sikat ng kanyang sidekick. Yung mga dati nating kaibigan malamang naiinip din. Pinunasan ni Ethan ang sigarilyo at ibinaba ang telepono. May napaka-agresibong aura sa paligid niya. Tumalikod siya para bumalik sa itaas at seryosong nag-toothbrush ng 6 na beses bago bumalik si Diane. Alam ni Ethan na mas maraming tao ang pumupunta sa larawan ngayon. Bilang karagdagan sa kanyang sarili at sa kanyang Royal Highness, parami ng paraming puwersa mula sa ibang bansa ang papasok, kabilang ang pamilyang Moore at ang pamilyang L'Oreal. Malinaw kung gaano kaambisyoso ang pamilyang L'Oreal. At ngayon, dapat may maalis muna. Umakyat si Ethan at nakita si Owen na papalabas ng kanyang opisina na may dismaya sa mukha. Kuya Ethan, sabi ni Owen. Walang paraan para pag-usapan ang anuman. Kumunat ang noo ni Ethan. Anong imposibleng pag-usapan? Itong si Miss Amelia ay hindi nagtanong ng kahit ano tungkol sa negosyo. Ang tanging naitanong niya ay tungkol sa iyo.
How is this a discussion? Hininaan ni Owen ang volume dahil natatakot siyang marinig ng ibang tao. Tinanong pa niya kung kailan birthday mo, anong gusto mong kainin, anong kulay ng damit ang gusto mo, lahat. Paano ko sasagutin lahat ng yan? Kitang-kita ng babaeng ito si Ethan. Hindi siya naglakas loob na sagutin ito. Paano siya makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Ethan para tulungan ang ibang babae na akitin si Ethan? Kahit na hindi siya patayin ni Diane, kakainin siya ng mga lobo ng buhay. Sagutin mo na lang siya ng tapat. Ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay. Babalik agad si Diane at kailangan kong mag-toothbrush. Kuya Ethan, naninigarilyo ka. Nakita agad ni Owen ang nakamamatay na tingin ni Ethan at tinakpan niya ang bibig. Ako ang naninigarilyo. Ako. Mabuting bata. Tinapik ni Ethan ang balikat ni Owen at naglakad palayo. Kung gusto ng L'Oreal na pag-usapan ng maayos ang mga bagay, kailangan nitong patunayan ang sinseridad nito. Kung hindi, kalimutan mo na. Sandaling nag-isip si Owen, saka bumalik sa kanyang opisina. Nakaupo pa rin si Amelia sa kanyang upuan at mukhang matikas habang nagbubuhat ng tasa ng kape. Miss Amelia, pinag-isipan ko muna ito. Pwede mong tanungin kung ano ang gusto mo tungkol kay Mr. Hunt, pero kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Umupo ulit si Owen at ngumiti. Ang unang prioridad ni Mr. Hunt ay trabaho, at kaya niyang isakripisyo ang anumang bagay para sa trabaho. Kasama siya. Kumislap ang malalaking mata ni Amelia. Depende yan sa kung gaano ka-sincere ang L'Oreal. Ibinaba ni Amelia ang kanyang tasa at seryosong tumingin kay Owen. Mas seryoso ang ekspresyon ng mukha niya kaysa kanina. Mr. Foss, tungkol sa negosyo sa pagitan ng dalawang kumpanya natin, maipapangako ko sa iyo na mapapalitan ng Palmer Group ang pamilya Moore para maging partner ng L'Oreal at kontrolin ang Chinese market ng L'Oreal. Sa tingin ko ang tatak ng L'Oreal mismo ay medyo sinsero. Sa aming bahagi. Tumawa lang si Owen. Sumandal siya sa kanyang malaking upuan sa opisina at pinaikit ang kanyang mga mata na parang isang tusong matandang Zorro. Kabanata 1172. Miss Amelia, don't mind me saying this, but it's not sincere. May kumpiyansa sa mukha ni Owen. Hindi kailangan ng Palmer Group ng anumang branding dahil ang Palmer Group ang pinakamalaking brand sa bansa ngayon. Hindi ba ibig sabihin wala nang dapat pag-usapan? Bumangon si Amelia at dumampi sa sahig ang kanyang high heels. Siyempre may mga bagay na dapat pag-usapan. Gaya ng sabi ko, depende sa sinseridad ng L'Oreal. Sa'yo ba nanggaling to? Naglakad si Amelia sa kanyang mesa at tumingin kay Owen para ipakita ang kanyang kurba, ngunit hindi gumagalaw ang mga mata ni Owen. Ano sa tingin mo? Okay, naiintindihan ko. Tumanggaw si Amelia at hindi na nagsalita pa. Tinapik niya ang mesa ng 2 beses at tumalikod na para umalis. I need some time to consider this. See you then. Binuksan niya ang pinto ng opisina, lumabas, at padebog itong isinara sa likod niya. Huminga ng malalim si Owen, saka huminga ng malalim at handa nang kumala sa kanyang sinturon. Aalisin na sana niya ang isang butones ng shirt niya nang muling bumukas ang pinto ng opisina, at agad siyang napaupo. Next time, I hope to discuss things with Ethan. You are too weak. Sumulyap si Amelia kay Owen at ngumiti ng nakakaakit bago muling sinara ang pinto. Kahit maraming bagyo na ang pinagdaanan ni Owen ngayon, namumula pa rin ang mukha niya at maging ang kanyang tenga ay namumula. Pakiramdam niya ay nainsulto lang siya. Kahit sinong lalaki ay mararamdaman na siya ay ginawa ng matinding suntok kapag narinig niya ang isang babae na nagsabing, masyado kang mahina. Huminga ng malalim si Owen at agad na naintindihan na sinadya ni Amelia ang paglalakad palapit sa kanya para ipakita ang cleavage nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya karapat-dapat na makipag-ayos sa kanya. Hindi ko mapigilan, umiling si Owen at bumaantong hininga. Sino ang makakapagsama nito sa harap ng babaeng ganyan? Bumungad sa kanyang ulo ang mukha ni Ethan, kaya inayos niya ang sarili, meron naman. Nang maisip niya si Ethan, muling tumawa si Owen. Umupo siya ng tuwid at may kontentong ekspresyon sa mukha niya. Alam niya na hindi siya kasing lakas o kaakit-akit na gaya ni Ethan, pero, at least, hindi siya natatakot sa kanyang asawa.
Tihi. Malamang galit na nagsisipilyo si Kuya Ethan ngayon. Samantala, sa bahay ni Moore, ang ekspresyon ni Dalton ay kasing dilim ng kalangitan sa gabi. Suriin ang lahat. Suriin muli. Alamin kung saan ito nagkamali. Galit na galit siya. Ang pag-crash ng eroplano ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang pamilya. Ito ay isang malaking pagkawala ng kapangyarihan, ngunit isang napakalaking pagkawala ng reputasyon para sa pamilya Moore. Sino ang nasa likod nito? Sino ang magiging malupit para putulin ang susunod na henerasyon ng pamilya Moore ng napakalupit? Wala bang balita kay Cillian? Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi pa. May kumuha ng katawan niya at hinahanap-hanap pa namin siya. Hunting sa kanya. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Kung buhay siya, kailangan ko siyang makita. Kung patay na siya, kailangan kong makita ang bangkay niya. Sa anumang kaso, kailangan mo siyang mahanap. Oo, Mr. Moore. Nabaliw talaga siya. Sa isang banda, sinabi ni Ethan na kung ang pamilya Moore ay maglakas loob na magpadala ng sinuman pabalik sa China, papatayin niya ang sinumang lalapit sa kanya. Sa kabilang banda, ang kapaligiran sa paligid ng pamilya Moore sa ibang bansa ay biglang naging napakagalit. Ang pamilyang L'Oreal ay naging napakatigas at nais na alisin ang mga karapatan sa pamamahala ng pamilyang Moore, at ang masasamang bagay ay patuloy na nangyari sa mismong pamilya ng Moore. Sa loob lamang ng 2 maikling araw, 3 mahahalagang tao sa pamilya Moore ang napatay. Ethan. Hindi nakala ni Dalton na ang isang batang punk ay makakaabot ng ganito. Ngunit malinaw na ang pamilya Moore ay nasa laro ng isang tao. Pero nung kaladkarin na siya, hindi pa rin niya alam. Biglang pumikit ang mga mata niya. Simula ng Palmer Group ang pag-target sa L'Oreal, hindi makakatakas ang pamilya Moore na masangkot sa gulo na ito. Kabanata 1173. Nalaman agad ni Dalton kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Dapat niyang malaman na hindi hahayaan ng kanyang kamahalan na madaling makabalik ang pamilya Moore at ang King Sect. Wala talaga ito sa kanyang mga plano. Nais ng kanyang kamahalan na hanapin ang mga pahina ng manual at nangangailangan ng mga impormante sa lahat ng dako. Ang pagpapanatili sa pamilyang Moore sa Las Vegas ay isa lamang sa maraming kasangkapan ng kanyang kamahalan. Gusto man niyang bumalik, bakit payag ang kamahalan na gawin niya iyon? Noon, pinahintulutan ng kanyang kamahalan ang pamilya Moore na umalis sa bansa at tiyak na pumunta sa ibang bansa upang matupad ang mga ambisyon ng kanyang kamahalan. At ngayong hindi na siya kailangan ng kamahalan, sisipain siya ng kamahalan. Kung hindi pa rin ito naiisip ni Dalton sa ngayon, nabuhay siya sa huling 50 taon ng walang kabuluhan. Sa tingin mo ba magagamit mo ang isang Ethan para lipulin ang pamilya ko? Lord, you are really too full of yourself. At minamaliit mo ang mga kakayahan ng pamilya Moore. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, sa halip ay kumalma si Dalton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng unti-unting madilim na lamig. Hindi mahirap baligtarin ang sitwasyong ito. Kailangan lang niyang patayin si Ethan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang desisyon. Dapat bumalik ang sekta ng hari. Kahit na mas maraming tao ang namatay, ang King Sect ay kailangang kumuha ng isang tao pabalik sa bansa upang patayin si Ethan at buhayin ang mundo ng martial arts. Kung hindi, hindi lamang titiyakin ng Palmer Group na hindi na makakabalik ang pamilya Moore, ngunit gagamitin din ito ng kanyang kamahalan upang pilitin siyang ibigay ang manual ng engineering. Lahat sila ay tusong matatandang fox, kaya syempre alam ni Dalton kung ano ang iniisip ng kanyang kamahalan. At kapag nalutas na niya ang krisis sa tahanan, titigil na si L'Oreal sa pagiging masama sa pamilya Moore. Darating sila para makiusap sa pamilya Moore na ipagpatuloy ang pamamahala sa kanilang Chinese market. Tumayo si Dalton at lumabas ng bungalow nang walang kasama. Kasabay nito, bumalik sa China, sa Hilaga. Handa nang bumalik si Diane sa Greencliff. Ang lahat sa Hilaga ay naayos na, kaya hindi na niya kailangan pang manatili pa. Bukas na ang paraan para sa Palmer Group na lumawak sa ibang bansa. Nakapasok si Harold sa lugar na ito sa maikling panahon. Hindi maiwasan ni Diane na magulat sa mga kakayahan ni Harold.
Marami siyang natutunan sa veterano na ito sa corporate circle. Bumalik siya sa Greencliff ngunit hindi bumalik si Ethan kasama niya. Alam niya kung paano hinahanap ni Amelia si Ethan pero wala siyang sinabi tungkol dito. May tiwala siya sa asawa niya. Higit sa lahat, may tiwala siya sa sarili niya. Hindi na kailangan pang mag-usap ng dalawa para magkaintindihan ang puso ng isa't isa. Pumunta sila yan sa Greencliff, habang si Ethan naman ay sa Starling City. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang liwanag ng apoy na nagninangas ngayon. Laging sinusubaybayan ni Amelia ang bawat kilos ng mag-asawang ito. Inayos na niya ang bawat kilos ng kanyang mga nasasakupan. Nang maghiwalay ang dalawa ay hindi na nagdalawang isip si Amelia at agad na sinundan si Ethan sa Starling City. Parang hindi siya sumuko kung hindi niya makuha si Ethan. Alam ng dalawang magkapatid na rin sa simula pa lang na babalik si Ethan sa Starling City. Si Ethan ay wala na sa Starling City, ngunit hindi kupas ang kanyang alamat. Alam ng lahat na ang alamat ng iligal na bilog ng Starling City ay si Tristan, ngunit mas maraming tao ang nakakaalam na kahit ang makapangyarihang pamilyang Wren ay minsan nang nasa bingit ng pagkawasak, at nakabalik sila dahil may dumating na taga Greencliff. Nasa sasakyan nila ngayon si Ethan at sumulyap siya sa rearview mirror. Nasa likuran nila ang sasakyan ni Amelia at lantarang nakasunod sa kanila. Ilang beses pa niyang bumusina para ipaalam kay Ethan na dumating siya. Nakatutok si Tristan sa pagmamaneho at hindi umimik. Ngunit sa tabi niya, may salungat na ekspresyon sa mukha si Sabine. Mr. Hunt, gusto mo ang mga babaeng western na ganito? You misunderstood, sumulyap si Ethan sa kanya. Malinaw naman na sinusundan ako ng ganitong klaseng babae. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Minsan medyo nakakadismaya na magkaroon ng sobrang alindog. Hindi sumagot si Sabine. Ang uri ng alindog na ipinakikita ng isang lalaking tulad ni Ethan ay hindi isang bagay na kayang labanan ng karamihan sa mga babae. Kabanata 1174. Bale ang babaeng dayuhan na itinuturing na napakaganda at nakasunod sa kanilang sasakyan ngayon. Maging si Sabine mismo minsan ay nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Naisip niya sa sarili, kasalanan mo ang pagiging kaakit-akit. Nahanap mo na ba ang lugar na sinabi kong hanapin mo? Tanong ni Ethan. Nahanap namin. Palagi naming alam ang lugar na ito. Tumango si Sabine at pinagmasdan siya ni Tristan sa rearview mirror. Hindi siya umimik at lumingon lang siya sa ibang direksyon. Hindi nila alam kung bakit hinahanap ni Ethan ang lugar na iyon. Ito ay isang pambihirang lugar sa Starling City. Kahit na ngayon ay ang dating address, sino mang nakakaalam ng kasaysayan ng lugar na ito ay magtataglay ng takot sa kanilang mga puso. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang plantasyon at bumaba si Ethan sa sasakyan. Natural na sinundan din sila ni Amelia dito. Bumaba siya ng sasakyan at napaka-natural na naglakad kay Ethan nang hindi man lang pinapansin ang magkapatid na Wren. Bakit ka nandito? Nakita ni Amelia ang taniman sa unahan. Sinasabi mo bang gusto mo akong tumira sa lugar na ito? Ang mga kababaihan mula sa kanluran ay palaging napakatapang at direktang. Napatingin si Ethan sa kanya. Pwede mo ba akong bitawan? Walang hiya talaga itong babaeng ito. Alam niyang hindi ito interesado sa kanya, pero pinilit niyang sumama. Saka siya naglakad patungo sa taniman. Ngumiti ng tamis si Amelia at sumunod sa kanya. Humakbang si Tristan para pumasok din, ngunit hinaila siya ni Sabine at sinabihan na huwag silang istorbohin. They need to discuss some things, bulong niya. Natigilan si Tristan saglit. Walang ganyanan. Napangisi si Sabine at naramdaman niyang pare-pareho lang talaga ang lahat ng lalaki, pati na ang sariling kapatid. Buti na lang hindi ganoon si Ethan. Alam na alam niyang hindi makikialam si Ethan sa babaeng ito. Nakatingin lang siya kay Diane. Hindi pumunta si Ethan sa Starling City sa pagkakataong ito para sa isang romantikong paglalakbay. Pakiramdam niya ay may malaking mangyayari, at sa ngayon, ito ay ang kalmado bago ang bagyo. Ang Palmer Group ay naghahanap upang palawakin sa ibang bansa, at natatakot ako na ang isang malaking operasyon ay isinasagawa, sabi ni Sabine. Major operation. Napalunok si Tristan. I recently heard some rumors that many highly skilled martial artists who have been hiding all this time are suddenly started to become more active recently.
Don't tell me lahat sila ay nagtatarget kay Mr. Hunt. Kung mayroon silang hiling na kamatayan, maaari silang magpatuloy at subukan. Isang nakamamatay na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Sabine. Wala akong pakialam sa ibang teritoryo, pero kung may magtangkang manggulo sa Starling City, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Naunawaan niya na habang patuloy na lumalawak ang Palmer Group, tiyak na mag-iimbite sila ng mas maraming gulo. Alam din niyang may malaking plano si Ethan, at napakalayo nito sa hinaharap na ngayon lang niya nakikita ang dulo ng malaking bato ng yelo. Posible ba ang gayong pananaw para sa isang normal na tao? Pinagmasdan ni Sabine sina Ethan at Amelia na naglalakad papunta sa lumang bakuran ng Sect of Kings na may salungat na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko halain na ang King Sect ay napakaluwalhati noon. Iniunat ni Amelia ang kanyang mga braso patungo sa taniman na parang nakayakap sa kanya. Hindi naman masama ang kapaligiran dito. I guess the King Sect then was one of the top powers in the country. Ang ari-arian na ito ay ang simbolo ng Monarch Sect. Ang bawat miyembro ng King Sect ay umaasa na makabalik sa lugar na ito pagkatapos bumalik sa China at gawing kanilang base muli ang lugar na ito. Anong gusto mong gawin dito? Hindi niya napigil ang magtanong pagkatapos niyang lumingon at nakita niya si Ethan na inaabot at nagdodrawing ng kung ano-ano sa ere. Tumingin ka doon, tinuro ni Ethan ang taniman sa harapan niya. Ang damo ay berde, ang hangin at kapaligiran ay mahusay, at ang magagandang mga blok ng arkitektura ay mukhang rustic. Malinaw na makita kung gaano kaprestihiyoso ang King Sect noon. Hindi naman talaga masama ang kapaligiran dito. Balak ko itong bilhin at gawing farm. Sa tingin mo ba ito ay isang mabubuhay na negosyo? Agad namang nanigas ang buong mukha ni Amelia. Ito ang lumang address ng King Sect at gusto ni Ethan na gawing farm. Baliw ba siya? Kabanata 1175. Ang kahalagahan ng lumang address ng King Sect ay hindi pangkaraniwan. Kapag bumalik ang Monarch Sect, tiyak na pipiliin nila ang lugar na ito bilang kanilang base at wala ng ibang lugar. Ang presyo lamang ng lupang ito ay sapat na upang itaboy ang lahat. Pero ngayon gusto ni Ethan na bilhin ito at gawing rancho. Akala ni Amelia ay mali ang narinig niya. Tumingin siya sa berdeng damo, nahirapan siyang isipin kung ano ang magiging hitsura nito kung ito ay natambakan ng dumi ng baka o tupa o kabayo. Nagbibiro ka lang ba? Hindi niya maiwasang magtanong. Hindi ako nagbibiro, seryosong sagot ni Ethan. Matagal ko nang tinitingnan ang piraso ng lupang ito, ngunit hindi ako makapagpasya kung ano ang gagawin dito. Tumingin siya kay Amelia. At ngayon nakapagpasya na ako. Ito ay pinakaangkop para sa pagiging isang sakahan. Ano sa tingin mo? Ikaw ang tagapagmana ng L'Oreal family, kaya ano ang tingin mo sa business deal na ito? Tumingin si Amelia kay Ethan na parang halimaw. Ang gawing sakahan ng lugar na ito ay hindi negosyo. Iyan ay isang provocation. Ito ay magbubunsod sa King Sect at tiyak na magbubunsod sa pamilya Moore. Kapag nalaman ng Monarch Sect ang tungkol dito sa ibang bansa, tiyak na dadagsa silang lahat pabalik sa balat ni Ethan, maubos ang kanyang dugo at puputulan ang lahat ng kanyang mga ugat. Sa tingin ko ito ay isang mabubuhay na negosyo. Huminga ng malalim si Amelia. Medyo iba na ang tingin niya kay Ethan. Hindi siya nagpatuloy na mukhang nabighani kay Ethan at tumigil sa paggamit ng kanyang mga mata para akitin siya. May pag-iingat na tingin sa kanyang mga mata ngayon. Ang lalaking ito ay talagang hindi natatakot sa anumang bagay. Nalaman ko lang na ang negosyong ito ay talagang mabubuhay, sabi ni Ethan. So, gusto ba ng L'Oreal family na makipagtulungan? Tumingin siya kay Amelia. Isang pagkakataon lang ang dumating. Hindi umimik si Amelia at nagkatinginan sila ng buong 5 segundo. Alam niyang gusto ni Ethan ang mga sagot mula sa kanya ngayon. Ngunit sa sandaling pinili niyang huwag makipagtrabaho sa kanya, walang pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Ang lupit talaga ng lalaking ito. Mr. Hunt, parang minaliit kita, sabi ni Amelia. Sinadya mo akong dinala sa Starling City para pag-usapan ang deal na ito, hindi ba? Gusto ni L'Oreal na makipag-ayos sa Palmer Group at gusto pa niyang ilayo si Ethan sa Palmer Group. Ngunit malinaw na ngayon na ang buong bagay na ito ay nasa kontrol ni Ethan sa buong panahon.
Sa katunayan, malamang na pinlano na ni Ethan ang lahat mula nang lumapag siya sa norte at bumaba ng eroplano. Hindi sa north ang cooperation natin. May office din ng L'Oreal sa Starling City, kaya dito tayo magsisimula. Tumalikod na si Ethan para umalis. Matalim na tiningnan ni Amelia si Ethan at marahang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang iniisip ang sarili, tama si Dad. Hindi madaling pakitunguhan ang incheck na ito. Ito na yata ang unang beses na nagkaharap sila. Ay teka, pangalawang beses na ito. First time niya sa elevator, at sobrang naliligaw din siya. Nagbihis na siya at sadyang nagsuot ng napaka-sexy na damit at gumawa pa ng mga pagkakataong mapag-isa siya. Sa madilim na lugar na iyon, kahit may gawin sa kanya si Ethan ay hindi niya magawang lumaban. Ngunit ang lalaking ito ay hindi man lang talaga tumingin sa kanyang mata. Ang hindi pinapansin ng ganoon ay isang uri ng kahihiyan sa isang babae. Lumabas si Ethan at lumapit sa kanya si Sabine. Tapos na ba kayong mag-usap? Tanong niya. Tumango si Ethan at naglabas ng black card para ihagis kay Sabine. I'm going to buy this place. Going farm in a week. Natigilan si Sabine at nanigas ang buong katawan habang hawak ang itim na card ni Ethan. F Farm. Ito ang dating address ng King Sec para sa pag-iyak ng malakas. Ang plantasyon na ito lamang ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon, at binili ito ni Ethan para gawing rancho. Kabanata 1176. Maraming tao ang nag-isip na bilhin ang lugar na ito, ngunit lahat sila ay nag-iingat sa King Sect. Alam ng lahat na kung sino man mula sa King Sect ay babalik, tiyak na babawiin nila ang lupaing ito. At ngayon gustong bilhin ito ni Ethan at gawing rancho. Magsisimula ba siya ng digmaan sa King Sect? Tama. Bumili ka ng manok, itik at gansa, siguradong magugustuhan ng nanay ko. Tapos gagawa ka ng flower garden sa bandang kanan. Kapag uminit na ang panahon, dadalhin ko sila para magbakasyon. Casual na sinabi ni Ethan ang lahat ng ito, pagkatapos ay sumakay na siya sa kotse. Naka-freeze pa rin si Sabine sa pwesto at matagal bago makarecover sa kanyang pagkabigla. Ang impresyon ni Ethan kay Ethan ay palagi niyang sinisigurado na ang bawat plano ay walang tubig at hindi siya gagawa ng anumang bagay na mapanganib o gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang medyo pabaya si Ethan. Kahit na nakabase sa ibang bansa ang King Sect, hindi sila grupong gusto mong masaktan. Tulalawaken din ang Palmer Group sa ibang bansa. At si Ethan ay masayang nakikipagkaaway noon. Huminga siya ng malalim at gusto niyang payuhan si Ethan, kahit na baka pag-alitan siya ni Ethan. Ngunit bago pa man siya makasakay sa sasakyan ay hamarang si Amelia sa kanyang dinadaanan. Hello, can I take this place for now? I still have some details to discuss with Mr. Hunt regarding this agreement we made. Ngumiti siya, magalang na tumango at saka binuksan ang pinto ng sasakyan para maupo sa tabi ni Ethan. Nagpa siya si Sabine na nabaliw na ang mundo. Pero dahil ito ang desisyon ni Ethan, kailangan niyang sundin ito. Kahit na nagpa siya si Ethan na labanan ang mundo, determinado pa rin siyang tumayo sa likod ni Ethan. This is crazy. Either Mr. Hunt is crazy or the world is crazy. Umiling-iling si Tristan para gisingin ang sarili. Bumalik siya sa driver's seat at nag-concentrate sa pagmamaneho. Napakahusay ni Sabine. Dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan sa Starling City, hindi magiging mahirap para sa kanya na bilhin ang lupang ito. At saka, pera ito ni Ethan, kaya hindi na niya kailangang mag-isip pa. Ang balita na binili ng Palmer Group ang lumang address ng King Sect at gagawin itong rancho ay lumabas sa pinakamaikling panahon. At inimbitahan pa ng Palmer Group ang ilang eksperto sa agrikultura na pumunta at tingnan ang lugar para magbigay ng kanilang mga propesyonal na opinyon, kaya tiwala ang lahat na tumpak ang impormasyong ito. Ang mga nakamasid sa matandang taniman na ito mula sa ibang bansa ay pawang sahig. Narinig ito ni Dalton nang tumuntong siya sa punong tanggapan ng King Sect at natigilan siya. Hindi siya makapaniwala na ganito kabaliw si Ethan. Hinihiling niyang mamatay. Agad na naging nakakatakot ang ekspresyon ni Dalton at para siyang mapaghiganting espiritu. Galit na galit ang dalawang vice-sect leaders gayon din ang 12 sub-sect leaders. Nagtipon na silang lahat sa base bago pa man sila tawagin ni Dalton.
Dinurog ni Dalton ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan. Maaaring kumain ng buhay ang kanyang mga mata ngayon. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating humanap ng paraan para makabalik. Nagalit siya. Kung hindi natin papatayin si Ethan, wala nang gagalang sa atin. Kapag hindi natin inalis ang Palmer Group, masisira ang reputasyon natin. Para na siyang leon na nabaliw at imposibleng mapanatili niya ang kalmado at kalmadong taglay niya. Kahit na ang sarili niyang anak ay labis na natakot at naging tulala, hindi kailanman nakaramdam ng galit si Dalton. Sa sandaling ito, namumula ang kanyang mukha at umaakyat sa langit ang kanyang galit. Parang may sumampal sa kanya ng maraming beses at namumula ang mukha at tenga. Hindi siya nag-iisa. Lahat ng nasa King Sect ay nahulog sa isang tiyak na antas ng kabaliwan. Ang kanilang pananampalataya at matagal ng pamana ay hindi nila malilimutan. Ang isang lugar na noon ay simboliko at mahalaga sa kanila ay gagawing bukid. Sinusubukan bang sabihin ni Ethan na ang mga miyembro ng King Sect ay isang grupo ng mga hayop? Kabanata 1177. Kahit noong umalis ang Monarch Sect para pumunta sa ibang bansa, hindi pa sila nakaranas ng ganitong kahihiyan. Alam ng lahat na babalik ang King Sect balang araw. Ang lumang estate ay naiwang nag-iisa sa Starling City sa loob ng maraming taon, at kahit ang mga may kapangyarihan at impluwensya ay hindi nang ahas na hawakan ito. Ang tapang talaga ni Ethan. Kung hindi natin papatayin si Ethan, hindi tayo karapat-dapat na maging tao. Kung hindi natin buburahin ang Palmer Group, sino ang matatakot at igagalang ang Monarch Sect? Nagsimulang sumigaw ang lahat ng mga pinuno. Wala silang pakialam sa isang Ethan lamang at walang pakialam sa isang maliit na Palmer Group. Wala silang pakialam kung malakas ang kumpanyang ito sa China. Ngunit ngayon ay naglakas loob silang saktan ang sekta ng hari. Sa tingin ba nila ay pushover ang King Sect? Chief! Patayin mo yang Ethan na yan. Gagawin ng tigre ko. Bakit kailangan gawin ito ng tigre mo? Tusok ang grupo, sapat na ang ahas ko para patayin siya. Batang punk lang siya, kaya hindi mo na kailangang gawin ito. Tama na ang mga unggoy ko. Nagsimula na silang lahat na magtalo at lahat ay gustong siya ang tatapos kay Ethan. Tama na. Hinampis ni Dalton ang mesa at tinitigan silang lahat. Sa tingin mo ba napakadali nitong pakitunguhan si Ethan? Lumakas ang boses niya. Sa tingin mo ba napakasimple ng tao sa likod ni Ethan? Hindi mahirap ang pagpatay sa kanya, pero paano naman ang taong nasa likod niya? Nakakabingi ang boses ni Dalton at agad na tumahimik ang 12 pinuno. Hindi naman itong si Ethan ang hindi tayo pinayagang bumalik dahil wala siyang ganoong kakayahan. Yan ang nasa likod nito. Naiintindihan mo ba? Dalton continued shouting, bakit tayo umalis noon para pumunta dito? I'm sure some of you know why. And now we still need permission from that person to return, masaya ka ba niyan? Biglang napagtanto ng lahat kung ano talaga ang nangyayari. Ang lalaking iyon. Kaya ang Hidden Sect Venerable ang hindi pumayag na bumalik sila. Hindi ako natutuwa sa ganyan. Naunang tumayo ang Dragon Leader. It's been 20 years at sa tingin niya madali pa rin kaming mabuli gaya ng dati. No way. Hindi ko rin tinatanggap ito. Malakas na sabi ng pinuno ng ahas. Mas malakas na ngayon ang King Sect kaysa dati, kaya ano siya sa atin? Sa tingin ba niya ay mapipigilan ng isang batang punk ang pagbabalik natin? Kaya niyang mangarap. Pareho silang nagsimulang sumigaw. Kumbinsido sila na si Ethan ay isang kinatawan lamang ng Hidden Sect at isang aso lamang na nagtatrabaho para sa kanyang kamahalan. Pinigilan niya ang Sect King na bumalik dahil ito ang utos ng kanyang kamahalan. Makakalimutin siya. Makinig kayong lahat. Sigaw ni Dalton, hindi madaling pakitunguhan ang taong iyon, ngunit hindi imposible. Ang Monarch Sect ay pinahiya sa loob ng 20 taon, at oras na para bumalik tayo. Tumayo siya at tumayo rin ang 12 pinuno. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, ngunit humanap ka ng paraan pabalik at patayin ang Ethan na iyon. Wasakin ang Palmer Group na iyon. Ipakita sa kamahalan na walang makakapidyaw sa atin. Oo, Chief. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang pagpupulong ay natunaw at ang lahat ng mga pinuno ay umalis upang pamahalaan ang kanilang sariling mga tao.
Ang pangit pa rin ng ekspresyon ni Dalton. Ang lumang ari-arian ng Sect King ay napahiya ng husto. Parang may naghubad ng lahat ng damit niya at itinapon sa kalsada. Dahil sa sobrang insulto, namula ang mukha at tenga niya. Kahit na sila ay itaboy sa ibang bansa upang maglingkod bilang mga alipin para sa kanyang kamahalan sa ibayong dagat, hindi pa siya nakaramdam ng labis na kahihiyan. Ethan. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba ay ginagawa mo ang isang bagay na gusto mo dahil lang sa suportado ka ng kanyang kamahalan? Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at malakas na pumutok ang kanyang mga buko. Ang malamig at nakamamatay na hangin na lumabas mula sa kanya ay agad na naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa paligid ng ilang degree. Hindi nagtagal, nag-react ang Monarch Sect sa balitang ito. Nagutos si Dalton na patayin si Ethan. Nagsimulang kumilos ang 12 pinuno. Kabanata 1178. Ang iba't ibang napakahusay na mandirigma ay nasa mga paliparan sa buong mundo na lihim na sinusubukang bumalik sa China. Paumanhin, Mr. Macon, ngunit may problema sa iyong pasaporte, sabi ng isang opisyal sa counter ng imigrasyon na may matatag na ekspresyon. Hindi ka pinapayagan ng China na pumasok sa oras na ito, mangyaring tulungan kami sa aming pagsisiyasat. Nang marinig niya iyon ay agad na namutla ang lalaking nakasombrero at hindi kumibo. Binawi niya ang kanyang passport at tumakbo palayo. Ang parehong bagay ay nangyari sa ilang iba pang mga paliparan sa halos parehong oras. Ang mga napakahusay na mandirigma na ito ay gumagamit ng mga peking pagkakakilanlan na ginamit nila sa loob ng maraming taon, ngunit hindi sila makalusot sa imigrasyon. Hindi mahalaga kung maglakbay sila sa pamamagitan ng hangin o dagat. Hanggat kailangan nilang dumaan sa ilang uri ng pagsusuri sa imigrasyon, ang kanilang pagkakakilanlan ay magiging isang problema. Minarkahan sila bilang mga takas, o masyadong sensitibo ang kanilang pagkakakilanlan at malalaman ng mga awtoridad sa imigrasyon sa lalong madaling panahon. Ang ilan sa kanila ay inaresto sa lugar at napag-alamang pumatay ng maraming tao. Walang sino man sa 12 King Sect subsect ang nakabalik sa China. Mas madilim pa sa kalangitan sa gabi ang ekspresyon ni Dalton ngayon. Arg! Sino ang bastos sa likod nito? Sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa mga miyembro natin? Sino? Baliw talaga siya. Nandyan lang ang China pero hindi na makakabalik ang mga tao. At ang kanyang mga domestic asset ay gumuho lahat. Maaaring inatake siya ni Harold, o sarado ito para sa investigasyon ng mga awtoridad. Ang lahat ay nahulog sa magdamag. Ang pamilyang Moore ay tunay na naging pamilyang Moore sa ibang bansa. Hindi na sila nakatayo sa bahay ngayon. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Magpuslit ka o gumamit ng mga ilegal na paraan ng transportasyon. Pero kailangan mong bumalik. Kailangan mong gumawa ng paraan. Baliw na talaga si Dalton ngayon. Nagpadala siya ng mga utos upang isipin ang mga pinuno ng anumang posibleng paraan. Kahit na kailangan nilang makabuo ng isang tunay na hindi kinaugalian na pamamaraan, gusto niyang magpadala ng isang napakahusay na manlalaban upang patayin si Ethan. Ang kanyang reputasyon, ang reputasyon ng pamilya Moore, at ang reputasyon ng King Sect ay nasira na ngayon. Hindi sila makakatapak sa China. Sabi ni Ethan, hindi na daw niya sila babalikan at hindi na talaga sila pwede. Una, dumanas siya ng malaking pagkalugi sa lakas tao at reputasyon sa pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos ay nagsimulang ipagbawal ng imigrasyon ang lahat ng miyembro ng King Sect. At ngayon, lahat ng asset nito sa China ay gumuho. Higit pa rito, isang tao mula sa pamilya Moore ay papatayin paminsan-minsan kahit na sila ay nakatira sa ibang bansa. Ang buong pamilya Moore ay nabubuhay sa matinding takot. Inihatid sila ni Ethan sa isang sulok. Sa sobrang galit ni Dalton ay nanginginig ang buong katawan. Nagpakita siya ng napakaraming pagpatay at marahas niyang pinagnanga ang kanyang mga ngipin. Ethan. Napaungol siya ng malakas at hindi na makapaghintay na durugan si Ethan sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Samantala, bumalik sa hilaga. Sumandal si Ethan sa sofa. Umupo si Amelia sa tapat niya nang walang sinasabi. Bukod sa mukhang nagulat, mukhang ingat na ingat din ito sa kanya. Palagi kong pinapaalalahanan ang sarili ko na isipin ka pa, pero sa halip ay tinatanggap ko na lang, ani Amelia.
Sino ka lang? Ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilyang L'Oreal para malaman ang mga pagkakakilanlan ng pamilya Moore at maraming mahahalagang mandirigma ng King Sect. Hindi niya akalain na ang impormasyong ito ay magiging kapaki-pakinabang para kay Ethan. Ngunit talagang gumagamit si Ethan ng mga immigration counter sa buong mundo para pigilan silang bumalik. Pinilit niya ang lahat ng miyembro ng Monarch Sect na maghanap ng ibang ilegal na paraan para ipuslit ang kanilang mga sarili pabalik. Kung wala siyang sapat na awtoridad, hindi niya ito magagawa. Tumingin sa likod si Ethan. Ako. Mahinahon niyang sinabi, ordinaryong tao lang ako. Pero kahit ganoon, lahat ng tao ay dapat tumupad sa kanilang mga pangako. Halimbawa, kung sasabihin kong gusto kong lipulin ang buong sekta mo, tiyak na sisiguraduhin kong wala akong iiwan na buhay. Biglang tumawa si Ethan, ngunit naramdaman ni Amelia ang kanyang sarili na tense. Pakiramdam niya ay isang tao ang nasa harap niya, ngunit isang nakakatakot na Grim Reaper. Kabanata 1179. Hindi akalain ni Amelia na ang pagtupad ng ganoong pangako ay isang bagay na maipagmamalaki. Nakangiti si Ethan habang sinasabi ito, ngunit hindi niya itinago sa kanyang boses ang masama at pamatay na tono. Ayaw mo bang makabalik sa China ang pamilya Moore at ang King Sect? Tanong niya kay Ethan habang nakatingin sa kanya. Magtatanom ka ba ng time bomb sa sarili mong tahanan? Balik na tanong ni Ethan. Agad na nagbago ang tingin ni Amelia. Isang sentence lang ang sinabi ni Ethan at marami siyang naintindihan dito. Tumawa siya at mas naging seductive ang tingin niya ngayon. Time bomb ka rin, pero sana makita-kita sa bahay ko. Inabot ni Amelia ang kamay ni Ethan, ngunit tahimik nitong inilayo ang kamay nito at pinandilatan siya ng mata. Miss Amelia, if you can behave politely, then we can continue to discuss business. If not, this deal is off. Pero nagkatrabaho kami. Kung ganoon ay kakanselahin ko agad. Si Ethan ay kahit ano ngunit magalang tungkol dito. Dito ako gumuhit ng linya. I'm not selling my body, you know. Hindi napigilan ni Amelia ang tumawa at tumango. Okay, okay. Mukhang hindi talaga ito uobra sa'yo, kaya susuko na ako. Tumingin na naman siya sa malayo. What's next? Hindi basta-basta susuko ang pamilya Moore. Tiyak na hahanap sila ng iba't ibang paraan para maibalik dito ang kanilang mga manlalaban. At kapag bumalik sila, paano mo sila haharapin? Curious talaga si Amelia at gustong malaman kung ano pa ang nasa ilalim ng manggas ni Ethan. Gusto niyang malaman kung paano niya hinarap ang pamilya Moore at kung paano niya talaga mapapanatili ang isang nakakatakot na puwersa tulad ng Monarch Sect sa labas ng bansa. Miss Amelia, if I were you, sumulyap si Ethan sa kanya at bumangon. Hindi na ako magtatanong. Kasi kapag ginawa mo yun, magmumukha ka lang tanga. Nagulat si Amelia. Walang tumawag sa kanya na tanga. Bilang tagapagmana ng pamilyang L'Oreal, palagi siyang naging sagisag ng henyo. Palaging top-notch ang kanyang mga resulta at maraming kilalang institusyon ang nahirapang i-enroll siya bago siya 16, at nakuha niya ang kanyang MBA sa edad na 20. Sa paglipas ng mga taon, ang negosyo ng pamilya ng L'Oreal ay tumaas sa ibang antas sa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya't hinayaan nila siyang magkaroon ng 30% na stake. At ngayon tinawag siyang tanga ni Ethan. Tumayo si Amelia at baka sa mukha niya ang pagtataka. Ikaw ang unang tumawag sa akin na tanga. At hindi ako ang huli, sabi ni Ethan mula sa labas ng pinto. Sa oras na ito, ang daungan ay hindi kasing abala sa gabi kung hindi sa araw. Ang lahat ng mga barkong nakadaong sa daungan ay nakadina lahat sa isang hanay. Sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ang mahinang tunog ng makina mula sa malayo sa dagat. Ang tunog ay hindi masyadong malakas, ngunit nagdulot ito ng panginginig ng boses sa mga tainga ng mga tao. Sa dilim, wala man lang liwanag habang dahan-daang papalapit sa daungan ang isang barko. May ilang lalaki na sabik na naghihintay sa pantalan at patuloy na lumilingon sa paligid kung may nangyayari. Nandito na. May tumawag ng tahimik. Agad niyang binuksan ang kanyang flashlight, pagkatapos ay pinatay, pagkatapos ay muling binuksan, at inulit ito ng 3 beses. Ang isang tao sa papasok na barko ay ginawa rin ang parehong bagay sa kanyang flashlight.
Ito ay isang senyales sa pagitan nila at ito ay naging ganito sa loob ng maraming taon. Pinatay ng barko ang mga makina nito at ginamit ang natitirang propulsion nito upang lapitan ang pantalan ng hindi gumagawa ng anumang karagdagang ingay. Itong isang ito ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera, tama. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Tuwang-tuwa siya. Tumahimik ka. Sabi ng isa pang lalaki na napalingon sa unang lalaki. Huwag kang magsalita ng kalokohan baka mamatay ka. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kabanata 1180. Matapos sabihin iyon ng pangalawang tao, hindi na nang ahas ang lahat na sabihin iyon muli. Nabalitaan na lang nila na ang isang tao sa barkong ito ay hindi isang ordinaryong tao at bumalik siya sa China sa pamamagitan ng rutang ito. Ngunit hindi nila alam kung sino iyon at hindi sila naglakas loob na magtanong. Halatang hindi nila kayang saktan ang lalaking ito. Dumaong ang barko at mabilis na pinalabas ng ilang lalaki ang tulay. Isang lalaki sa barko ang kumaway at sumenyas na ipaalam sa magkabilang panig na sila ay nasa iisang koponan. Pagkatapos nito, bumukas ang deck ng barko at maraming tao ang nagsimulang umakyat palabas ng mga cabin. Kahit na sa madilim na liwanag, makikita na ang mga taong ito ay pawang magulo na may nalilitong tingin sa kanilang mga mata, at lahat sila ay mabaho. Mas mabilis. Napangisi ang lalaki sa barko. Kayong lahat, bilis. May hawak pa siyang leather whip at hinampos niya ang mga illegal immigrants na parang naghahagupit ng mga hayop. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na tumutol at napatikip na lang ng mukha nang walang sinasabi. Pagkababa ng lahat ng illegal na immigrant sa barko, may dumating para kunin sila at lahat sila ay nawala sa pantalan. Pagkatapos noon, naglakad papunta sa deck ang mga taong naghihintay sa pantalan. Isang figure ang lumabas sa barko at ang mga taong nakatayo sa kubyerta ay agad na nag-ayos ng kanilang mga sarili at may magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mr. Lee. Tumango lang ang figure nang hindi nagsasalita. Lumabas siya ng deck at sinundan siya ng mga tao. May humantong sasakyan sa di kalayuan at mabilis silang tumakbo papunta sa sasakyan. Isa sa kanila ang nagbukas ng pinto ng sasakyan. Mr. Lee, this way please. Papasok na sana si Lee Chaolan sa sasakyan nang bigla siyang huminto sa kanyang kinatatayuan. Ilang figure ang lumabas sa dilim. Lee Chaolan, matagal ka naming hinihintay. Nakatayo sa harap si Kuya Joff. 5 o 6 na tao sa likod niya ang nakapalibot kay Lee. Sino ka? Nandito kami para patayin ka. Hindi na nagabala si Kuya Joff na kumatok sa paligid. Walang sino man mula sa King Sect ang pinapayagang tumuntong sa China. Patayin mo siya. Nagtakbuhan ang lahat at agad na inilabas ang lahat ng kanilang makakaya ng walang pagpipigil. Agad na sumiklab ang labanan. Nangyari ang mga ganitong eksena sa ilang iba pang mga lugar ng sabay-sabay. Sinubukan ng mga miyembro ng Monarch Sect ang lahat ng uri ng paraan para makapasok sa China, ngunit sa sandaling tumuntong sila sa bansang ito, nakatadhana silang hindi na muling umalis. Either hindi man lang sila makalabas ng sariling bansa, o minasacre sila sa sandaling tumuntong sila sa China. Matapos marinig ang balita tungkol dito, napagtanto ni Amelia na tama ang sinabi ni Ethan na siya ay tanga. Si Ethan ay tinatawag na shot sa bansang ito. Gustong bumalik ng Monarch Sect, ngunit hanggat hindi nagbigay ng pahintulot si Ethan, makakalimutan nilang bumalik. Pakiramdam niya ay nakikita na niya si Dalton na tumatalon-talon sa galit. Ang pamilya Moore ay makapangyarihan sa ibang bansa, ngunit ang sekta na kinokontrol niya ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na labanan si Ethan. Masyadong mahirap kahit na mapalapit kay Ethan, lalo pa siyang kalabanan. Marahil ang pamilya Moore ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Ang balita ng insidenteng ito ay nakarating sa bahay ng Moore, at ang ekspresyon ni Dalton ay lubhang mapanganib ngayon. Imposible. Imposible talaga. Angal niya. How could Ethan do this? Kinokontrol ba niya ang bawat illegal circle sa bansa? How could that be? Para siyang tuluyang nabaliw. Ang 12 subsekta ay nagpadala ng 36 na tao, at nawala na sila ng kontak sa 29 sa kanila. Ang natitira ay maaari ding masira. Para kay Dalton, ang China ay parang isang malaking whirlpool.
Hanggat ang isang tao mula sa pamilya Moore o mula sa King sect ay nang-ahas na bumalik, sila ay lalamunin at walang makakahanap ng kanilang mga buto. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.